Laksa-laksang mga ibon ang nagpapadilim ngayon sa kalangitan ng ilang bayan sa Mindanao tuwing dapit hapon. Pero saan nga ba ang mga ito nanggaling? Dapat ba itong ikabahala? Tuwing magtatakip silim, ang mga tiga Kidapawan City sa Mindanao nag-aalala ngayon sa mistulang paparating na delubyo. Ang tila pagsalakay ng mga maliliit na ibon na pinaniniwalaang nagmula pa raw sa China. Natatakot tuloy sila na baka may dala ang mga itong virus. Hindi man namin alam na kung anong dala nila, baka may virus po silang dala. Hindi namin alam kung saan sila galing, pero mainam nang mag-ingat. Sabay-sabay na paghuni ng mga ibon, nakadadagdag kilabot sa mga residente. Nakakapangilabot kasi sobrang dami na nila. Paggabi, lahat nakatingala doon sa langit o tumitingin dito sa ibon. Lahat ng pine tree na puno, makikita mo magiging white na ang kulay kasi diyan na sila magtira. Hindi tuloy maiwasang maisip ng ilan na baka masamang pangitain ito? Kaba naman kasi na-experience namin yung aftershock. Ang paboritong tambayan ng mga ibon, pine trees, pati kawad ng kuryente. Yung iniinda lang po namin yung mga ipot nila sa kawad ng kuryente kasi nahihirapan yung mga lineman natin kung sakali magre-repair sila doon sa banda na dinadapuan nila. Pero ang talaga raw perwisyo, ang iniiwan ng mga itong ipot sa mga kalsada. Kasali na yan sa trabaho namin, ginagawa na lang namin yan. Mabaho ang itin ng langgam, yung ibon. Si Aris, madalas nga raw ma-jackpotan. Naghanap kami ng maparkingan sa labas. Siguro around mga 10 to 15 minutes, punong-puno ng mga ipot. Pag washing mo ngayon, didikit yun sa salamin. Medyo mahirap sa tanggalin. Ang hilera ng mga kainan, hindi rin pinaligtas. Minsan may bumibili ng panga, tapos may mga ibon, naiputan yung ulo nila. Nagrereklamo nga sila kasi yung pagkain nila na lagyan na ng dumi. Kaya si Tata, naglagay na ng trapal, pansalo sa dumi ng ibon. Nakapag-adjust na po kami sa dami ng ibon. Deadman naman po kami kasi po, hindi naman po siya nakakaabala po. And at the same time, natutuwa po kami na andyan po yung mga ibon. Para maitaboy naman ang mga ibong sayaw, kailangan bilugin para doon, gamitin namin sa itaas. si Benji, binubugaw at pinapakain ng mga ito ng pagpag o yung tirang harina mula sa pinagprituhan ng kwek-kwek. Tapos para pakalamit. Para makaalis sila, mga ilang minuto, babalik din. Niyuyug-yug din nila ang pinaglulunggaan ng mga itong poste ng kuryente. Kaya, sawang-sawa lang kami ay. Pinabayaan lang namin yan. Pero anong klaseng ibon ba ang namimeste ngayon sa barangay poblasyon sa Kidapawan City? Para magkaliwanagan, nagsama ang aming team ng wildlife biologist. Galing sila sa iba-ibang ecosystem types kung saan sila ay naghahanap ng makain ng mga insekto. Yung mga galing dito banda sa may norte, wetlands ang pinanggalingan ng mga yon. Ang ito naman dito sa may eastern part, mga agroforest. Nako-confirm ko na yung species na nandito nga ay yung Hirundo rustica, yung barn swallow. Ang mga ibong ito, uri ng migratory birds na nanggaling pa raw talaga sa mainland China. At talaga raw dito ang kanilang tungo tuwing ganitong panahon, taon-taon. Ginagawa nila yung migration na yan sa mga panahon na taglamig sa Northern Hemisphere. Napansin natin na medyo sobrang dami yata nila. Yung puno ay na kung saan sila dating nakatira ay pinutol. So dahil nawala na yung puno, abay tumira sila sa mga linya ng kuryente. Itong linya ng kuryente kasi ay parang nagbibigay din sa kanila nung parehong pakiramdam na nandoon sila sa taas ng puno. Gayunman, imposible raw na carrier ang mga ibong ito ng virus na sanhi ng H5N6 bird flu o kahit na ano pa. Kaya wag daw matakot. Yung mga sikat na sakit ngayon tulad ng nCoV or yung bird flu, sa totoo lang wala pa namang recorded dito sa lugar na ito, no, na nagkaroon ng ganon. At saka hindi natin kaagad ma-relate doon sa mga ibon na yun. Yung mga ibon na mahina or may sakit, ay kuminsan ay hindi nila nagagawang mag-migrate.
Hindi naman pagkain ang hanap nila nung sila dumating dito. Mababa ang predation. Yung wala silang mas malalaking ibon na kumakain sa kanila, baka sa palagay nila, mas safe sila sa lugar na ito. Baka ibig sabihin nito, masyado na tayong maraming naputol na puno, mas ginugusto nila na pupunta doon sa ganong klaseng sitwasyon kaysa na nandun sila sa kung saan mang natural na mga puno na dapat nilang tirhan. Nakakakilabot pero nakamamanghading pagmasdan ang napakaraming mga ibon. Huwag daw mabahala sa kanila dahil ang tunay na trahedya ang pagkaubos ng natural na tirahan ng mga ibong ito. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.